Hello po, magandang gabi sa bawat isa na nakatunghay po dito po sa ating gawain, Church of the Living Faith, Prayer and Fasting, na ginaganap po gabi-gabi, 7 p.m. Kumusta po? At talagang maulan po, no? Itong mga huling araw na tayo po binabagyo. Ito pong bagyong si Nando ba ito o si Nanding? Hindi ko maalala. Yan. At tayo po ay bumabati sa inyo, sa bawat isa po ng magandang gabi po, magandang araw, magandang hapon, kung anong oras mo po kayo abutan ng ating pong gawain na ito sa inyong pong lugar. Yan po. At tayo po ay nasa 48th season na po. At for this week ay nasa nasa 3.2. Yeah, week 3.2. At ang ating pong topic ay faithful in small things to be entrusted with big things. Yan. At tayo po muna ay sumaglit sa panalangin. Aming Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon. At Lord, tinataas po sa mga sandaling ito, Panginoon, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa pagpapahayag, sa pakikinig din po ng inyong pong salita. Open our hearts, our minds, Lord God, our thoughts, Lord God. Make it ready, Lord God, to receive your word. At dinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, in Jesus' name, salain mo po ang mga lalabas sa aking bibig, Panginoon, at pawang mga katotohanan mo lamang at makakatulong upang maka-encourage sa mga makakapakinig nito, Panginoon. Salamat po at pangunahan mo po ako sa gabing ito ng pagpapahayag ng iyong salita. Lord, make everything ready at winawaksi ko po, tinataboy ang gawa ng kaaway na makakaistorbo sa gabing ito, Panginoon. In Jesus' name, we pray and give thanks. Amen and amen. Yan. At magandang gabi nga po muli. At ang ating pong tema for this week ay faithful in small things to be entrusted with big things. Yan. Ang verse po na aking pong pagkukuhaan ay katulad na lang din po nitong binahagi kanina, ang Lucas 16:10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Amen. Gusto po natin yan, na tayo mapagkatiwalaan. At kung ano mang pong size ang ipagkakatiwala sa atin, hindi po natin ito wawarde-wardehin. Kung hindi, bibigyan po natin ng pagpapahalaga ang ipinagkatiwala po sa atin na ito. At every believer is steward of the gifts of God has given. Lahat po tayong mananampalataya ay binigyan po ng gift ng Lord. At tayo po ay steward na po ng mga gifts na iyon. Amen po. At kalimitan or maganda rin pong example ng pagtitiwala na binibigay sa atin ng Lord kung saan niya tayo mapapagkatiwalaan ay sa pera. Yan. Sa pera po. So let's take that for example.
kung tayo'y mapapagkatiwalaan, sinisimulan sa maliit na pera, maliit na halaga, at dapat pong maipasa natin itong pagtitiwala sa atin ng Lord. Dapat tayo ay makapasa ng magandang grado sa Kanya. Ano po? At 'pag nakapasa tayo do'n, may promotion. At ang promotion na 'yon ay 'yun po yung binibigyan niya tayo ng mas mataas pang ah, ipagkakatiwala sa atin. Alam niyo po yung mga meron dito ko lang po na-realize yung kanta, sabi yung kasi sabi, ano bang pinagkakatiwala ng Lord o nagtitiwala tayo sa Lord? Hindi, sabi na lang sa kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos di kita bibiguin, 'di ba? Magtatapat pa at maglilingkod. Wow, nasubok ang ating small voice. At yun nga no, dun pala yun. Yan. Ang Lord ay pinagkakatiwalaan tayo at hindi po natin si Lord binibigo sa pinagkakatiwala niya na iyon. Wow! I like that. And yun. Okay na. So tayo dyan. Sa maliit na pinagkakatiwala ng Lord sa atin, hindi po natin binabasta-basta, hindi po natin winawarde yung pinagkakatiwala na yon ay binibigyan natin ng halaga na pinag-iingatan. Yan. Amen po. Pinag-iingatan din po natin siya. Lalo pa talaga ay galing sa Lord na ini-entrust niya sa atin. Now, let's touch the heart of giving to the Lord. Yan. Giving to the Lord, ano po. Wala po akong hinuhusgahan dito po, ano po. I just took this from the preacher's example na nag-pass doon sa panonood ko. Yan. Pag-i-scroll. Yan. May nagbibigay daw sa Lord. Ito na po yon. May nagbibigay sa Lord. At syempre yung ibinibigay na niya na iyon sa Lord ay nanggagaling din of course sa Lord. So nagbibigay siya sa Lord. Walang bargaining, walang wavering. He gives. At now nagkakaroon ng promotion. So everything increased din. Nagkaroon ng struggle itong giver na ito. At nahirapan yatang magbilang. So, ang nangyari sa kanya, nung nahirapan na siya magbilang, parang nagulo na ang kanyang giving sa Lord. So, nung yung pong ganong estado, ay na-focus po itong giver na ito doon sa amount na ibibigay niya. Hindi po niya tinitingnan na bypass niya yung laki ng pinanggalingan ng ibibigay niya na ito. Di po ba't just a small amount or part of his receiving from the Lord ang ibinabalik natin sa Lord. Just a small part lang po. Sabihin ko ba, kung you are a tither, syempre, ayun ay 10%. So, ito sigurong mama na ito ay tither siya. Pero na-discarrel po kasi na out of focus siya. Ang nakita niya na kung marami siyang natatanggap, kaya niya bilangin kasi small lang. Tapos nung lumaki na, nahirapan na siya. Kasi na stiff neck siya, doon lang siya nakatingin sa magkano na yung ibibigay ko, ang laki na. Parang
nahihirapan na siya ng magbigay mula sa puso. Kaya, yun po, ah, ang pagbibigay po natin ay base, of course, doon sa amount na tinanggap natin. Mag-focus po tayo doon sa ah, pinanggalingan ng biyaya na ito at ang pagbabalik po ay Jesus, alalahanin po natin na ito ay just a part of ng amount ng natatanggap po natin. Amen. Huwag po tayong tumingin dun sa, wow, ang laki na nito. Of course, malaki yan. Pero huwag po tayong magsubi sa puso ng ibang motibo na uh, yung ang laki na, oh, ang laki, this is big for the, yung ibibigay ko. Huwag po ganon. Amen. Huwag po ganon. Mag-focus po tayo sa uh, sinasabi po kung kayo po ay sumusunod po dun sa tithing, ano po. So, doon po tayo magtingin. Amen. At meron po akong excerpt. Ito po from the book of Genesis chapter 22 verses 1 hanggang 18. Genesis 22, so ito po yung time ni Abraham na yan pong pumanik sila sa bundok. Ano bang bundok yun? Nakalimutan ko. At kasama niya ang anak niyang si Isaac at yung dalawa niyang alipin. Yan. Pumanik sila. Nag-ready siya ng mga panggatong. Yan. Alam niyo po, yung istorya po na ito ay si Abraham nanghingi ng anak, tapos binigyan ng Lord. Ito na nga, si Isaac na nga po. So, one day, punta sila sa isang bundok na ito at mag-o-offer sila. So, ando na po, nag-offer. Inilatag po ang mga gatong, ganon. Tapos, sabi nung papanik pa lang, sabi ni Isaac, batang Isaac, ay nasaan daw yung iaalay. Yan. So, panik pa rin sila. At yun na nga, inihanda na yung paglalagyan ng sacrifice. So, at the end ay nilatag doon si Isaac nang walang pag-iimbot sa puso ni Abraham. So, when nandoon na po sa act ng itatarak na ang patalim, inawat po ng anghel, sabi, stop. Hindi, sabi ay, huwag daw sasaktan si batang Isaac. At yun, ang nangyari ay hininto at pinagkaloob yung male na tupa. Yan, ram. At yun na po ang pinang-substitute kay batang Isaac bilang sacrifice. Yun po, ang gets ko po dito ay ang Lord ang nagbigay. At bilang yun nga yung faithful tayo sa ibinigay ng Lord. At yung pagbibigay naman natin sa Lord ay wala pong pag-iimbot ng ating hindi po natin pinag-iimbutan ang Lord sa pagbabalik sa Kanya. Dahil po yun na nga po yung Kanyang yun po ang ni-require ni Lord sa atin. Binigay niya at yung pagbibigay naman natin ay hindi natin sinusukat
kung ito ba'y too much o ito ba'y sapat lang. When the Lord asks for it, binibigay natin. Amen po. Yan. Nakita ng Lord ang puso ni Abraham na ibibigay niya kapag hiningi ng Lord. Diba? Amen. So, yun na nga po. Nakita ng Lord ang puso ni Abraham. So, susunod po pala talaga si Abraham sa gusto ng Lord. So, ang ibinigay ng Lord na iyon na si Isaac ay bibigay nga niya at nakita ng Lord ang laman ng puso ni Abraham. So, pumasa siya. Pasado sa requirement si Abraham. Kaya, in-stop ng Lord, pinigil na ang maging or ituloy ni Abraham na maging sacrifice si Isaac at ni-replace niya ito ng male lamb. Lamb ba yun? Hindi siya lamb. Lalaking tupa. Yan. Lalaking tupa, yun ang ibinigay bilang substitute kay Isaac. So, si Lord din ang nag-provide ng offering or sacrifice. Yan. Kaya po, yan po. At may patotoo din po kami diyan sa part na iyan. Ano po? Especially kay Pastor. Binanggit niya po ito kanina. Makakatulong po dito sa akin pong sharing na ito. At ito pong patotoo po na ito ni Pastor. At ganun na rin po ako. Magkatulong po kami. Nung pong nagsisimula pa lang si Pastor na mag-dive dito po sa paglulupa, yung maging siya, tawag doon, ahente. Ayan, maging ahente po siya. Ay, nung very beginning niya sa paglulupa na ito, pagiging ahente, ay nagkaroon po siya ng deal or may nanggaling po sa kanya kung saan siya yung nagturo, siya yung nagturo kung saan meron. Tapos ang nangyari, hindi po niya alam na na deal, ganon. Binigyan lang po siya ng small amount na siguro hindi niya alam kung ano bang tawag doon or pa-thank you na ikaw nagturo. Tapos hindi niya alam, ganon. Tapos ang nangyari pa ay di pinagpasa Diyos na lang niya na kung ano ba yun. Kasi later on na laman din po niya kung anong nangyari. So, syempre, meron siyang grudges, ganyan. Pero, pinagpasa Diyos na lang. Mahirap pong makalimutan po lang ganun. Pero, talagang pagpapasa Diyos mo kung ano man po yun. At salamat sa Lord at tinulungan po siyang makalimutan na iyon. Pero aral na rin po yun sa kanya. At ipigil na kalimot sa kanya ng Lord yon sa pamamagitan ng more deals pa po. Pinagkalooban po siya ng mga deals pa. At yung nagkaroon na nga ng pandemic, mga resources namin dito ay pinagsama-sama at ipinatayo na po ang bahay na malapit ng Magiba doon po sa church. Yan. At alam niyo na po ang nangyari, nung some part ng habang ginagawa yon or tapos na parang kinausap po siya ng Lord. At yun po ang nangyari. Ang CLF San Juan po ay nandoon na po sa bahay ni Pastor Migs. Amen. Amen. Talagang nung syempre
pinagdedesisyonan namin, sabi, "O ano, ikaw ba ready sa gano'n, 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 gano'n?" 'Yan, at pinag-pray na po namin na 'yun po, andun na po ngayon. Yan bilang pong pagbabalik sa kabutihan ng Lord ay, hindi na po ipinamaramot, ano bang tawag do'n? Ipinagdamot ang lugar po na iyon, na doon po pagdausan ng, Sunday services at lahat po ng activities ng church ay doon na. Yan, amen. Very thankful po kami sa Lord sa mga biyaya na yon na ipinagkatiwala po niya sa amin at worthy si Lord, ano po worthy si Lord na tumanggap ng pagpapala mula sa kanyang pinagpapala. Amen, di po ba? At kung sa expectation ay um, may mga ina-expect pa rin po. Siyempre, siya ang Diyos. We expect po ng mga bagay dahil alam naman natin na ibibigay niya. The Lord will provide for it. Amen. At kung ano pa po yun, yan, kausap po si Lord. Amen. At yun po ang istorya ng amin pong ito pong faithfulness ng Lord sa amin. Amen po. At salamat sa mga ini-entrust niya sa amin. At talaga pong mabuti po ang Lord. Mabuti po. Faithful po siya sa lahat po ng mga nagiging faithful po din sa Kanya. At kahit po hindi po faithful sa Kanya, the Lord is faithful. Yan. Amen po. At tayo na nga po ay manalangin. Yes. Yes, Lord God, salamat po Panginoon na ikaw nga po ang pinagmumula ng lahat, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng faithfulness mo, Panginoon. Lord, thank you very much, Lord God, sa mga biyaya mo, Panginoon. At Lord, ang iyong kabutihan ay nagpapatuloy sa aming buhay, Panginoon. At talagang I feel so overwhelmed, Panginoon, sa kabutihan na ito, Panginoon. Napapasalamat ako at patuloy, Panginoon, ang pagtingin ko sa iyo ng may pananampalataya, ang pangungunyapit ko sa iyo ng may pananampalataya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At pinagpapasalamat ko nga po una po ay itong anak ko, si William, graduated na siya. At i-reveal ko na nga po, Lord, siya po ay nakapasa sa Accenture. At sabi ko ay paano ka kung siya na-interview na. Yes, na-interview na siya at nagkapirmahan na at by end of this October, Lord, ito po'y kalooban mo na siya ay makapag-start na. Thank you, Lord God, for your provision, Lord God, sa amin po, O Diyos. At I believe na sa mga nakakarinig nito, Panginoon, sila din po ay ma-encourage na lumapit sa inyo, humingi sa inyo, Panginoon, at maging faithful, Panginoon, sa inyo, sa mga ini-entrust inyo po sa kanila, Panginoon. Magpatuloy lamang po sa pagiging trustworthy ng mga pinagkakatiwala ninyo sa amin. At dalangin ko, Panginoon, na kami po ay hindi manghihinayang sa mga ibinibigay namin sa inyo, bagkos ito po ay aming pagbabalik lamang sa inyo at ito po ay bahagi din ng aming pagsamba at pag-honor sa inyong mga provision sa amin, na ito po ay galing sa inyo na ikaw ang aming Diyos. Lord, salamat po sa biyaya mo, Panginoon. At Lord, in Jesus' name, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga pangyayari po sa aming bansa, Panginoon.
Lord, the first time I heard ng budget ay inabot ng trillion. Lord, hindi ko po akalain na talagang may mga pangyayaring hindi po pala maganda na at ito na po at nagkakabistuhan na. Lord, ikaw po ang nagsiwalat nito upang hindi po kami tuluyang malugmok, Panginoon. Lord, salamat, ikaw ang nagkilos sa mga tao na ito, Panginoon. Ikaw din po, Panginoon, ang nagbunyag, naglantad ng mga pangyayaring ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang kumikilos at we acknowledge, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang kumilos nga po. Salamat po, O Diyos, at gawin pong matatag, Panginoon, ang aming pong bansa, Panginoon. Maniwala sa mga kapahayagan mo, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, kung paano namin maiaayos ang mga sumambulat ng mga katotohanan na ito ng aming bansa, O Diyos. Lord, itinataas ko pa nga po sa inyo, Panginoon, ang mga pangyayari na ito, O Diyos, na hindi na po ito masusundan pa sa mga susunod na henerasyon na napaka corrupt. Ang mga corruption ay naging gawain na, Panginoon, ng ilan sa mga politiko or sa mga taong mga may ginagawa sa government projects, Lord God. Lord, salain mo po, Panginoon, ang mga gawain nila, O Diyos, at tunay po na maging matapat, tumubo po sa bawat pamilya, Panginoon, ang katapatan, una sa inyo, at maging matapat sa amin pong gobyerno. Lord, turuan mo kami na magkaroon ng yung simpatya sa amin pong bansa. Yung pagmamahal sa bansa, Lord God, na hindi po na sisilaw sa dami ng pera, Panginoon. Lord, turuan mo po na sa mga batang edad pa po mula po sa pamilya, maituro po ito, makita po ng mga bata at maging sandigan po nila, Panginoon, ang inyong salita, ang matakot po sa inyong salita upang maging gabay, Panginoon, ang mga salita mo na ito at hanggang sa paglaki po, magkaroon ng mga trabaho, ma-involve sa gobyerno ay hindi po maging tiwali sa mga ipinagkakaloob mong upuan sa aming pong gobyerno, Panginoon. Lord, ikaw po ang maitaas ng bawat pamilya, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang aming hanapin, ang katuwiran mo, Panginoon, ang aming tingnan, Panginoon. At ito po ay sumapuso po namin, Panginoon. Ang takot sa inyo, O Diyos, ay lagi naming yayakapin, iisipin, Panginoon. At salamat po, Panginoon. Gawin mo po kaming faithful, Panginoon, sa mga pinagkakatiwala mo, O Diyos, sa amin. At tunay na ang mga takot, faithfulness na ito magiging sandigan namin upang ang aming gobyerno ay mapapatakbo namin, Panginoon, ng maayos, O Diyos. Gabayan mo po, Panginoon, ang aming presidente hanggang sa kaliit-liitang kabababaang mga nagsisilbi sa aming gobyerno, Panginoon. Hanggang sa barangay, Lord God, barangay level, Lord God. Lord, tinataas ko po ito, Panginoon, sa inyo na ang bawat isa ay magkaroon ng takot sa inyo. Makita po, Panginoon, na ikaw ay just, Panginoon. Ikaw ay tapat. Ikaw ay mapagmahal. Ikaw din po ay just, Panginoon. At dalangin namin sa inyo, Panginoon, na ilapit mo po ang mga
mga mananampalataya sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon, upang maipahayag po ang inyong pagliligtas at ang inyong pong salita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at mga bagay po na hindi pa po namin na nadidiskubre, Lord God, sa aming gobyerno. Lord, gabayan mo po kami, Panginoon, at iahon mo po ang aming bansa sa kalugmukan na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ito tinataas ang may pag-asa, Panginoon. Ibalik mo po kami, Panginoon, sa amin pong um, uh, dapat nakalagyan, dapat nakatayuan sa iyo pong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Yan. Thank you, Lord. At hanggang sa muli po, yan. Salamat sa pagtunghay, sa panonood, at salamat sa pakikiisa po sa panalangin na ito at sa devotion na ito. God bless po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ni Lord. At ulitin ko lang po, faithful in small things to be entrusted with big things. Huwag po nating warde-wardihin po ang mga biyaya ng Lord, ang kanya pong faithfulness, ang pinagkakatiwala sa atin, ay huwag po nating basta-bastahin. Pag-ingatan po natin ito at paghalagahan. Amen po. Salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Matulog po tayo na mapayapa. At sa bukas po ay magpasalamat sa bagong umaga. Amen. Thank you, Lord. At God bless everyone. Good night. Good night. God bless.